Huli na inyong pagdalo at ito po ang pagsimula. Ganun po sa ating mga bagong mga pasok, mga kasama natin na namayan sa likod. Amen. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pa-open hit sa ating mga music team. Medyo natuloy yung ating mga mic at medyo pinatay ko yung ibang sounds kaya hindi kayo masyadong narinig. Amen. And hopefully and praying na makuha na po natin yung ating talagang sound system. Pag-pray po natin mga kapatid. Praise God. At sa wala pong pagtatagal kapatid dahil matagal na rin. Amen. Praise God. Ang lahat po ng handang makinig ng salita ng Panginoon magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Niiling ko po kayong lahat na tatayo mga kapatid. At kung meron po kayong mga Bible ay maaari po kayong makipagbuklatan sa akin. Praise God. Sa Lumang Tipan, kapatid, sa unang libro ng Bible, praise God, sino pong nakakaalam ng unang book sa Biblia? Genesis. Praise the Lord. Amen. Genesis, doon po tayo sa chapter 50. Genesis 50. Amen. Chapter 20. Praise God. Genesis 50, chapter 20. Ang pagkasabi po dito, kapatid, kung nariyan po kayo, magsabi kayo ng praise the Lord. Ang pagkasabi po, verse 20, at tungkol sa inyo ay inyong pinalagay na kasama laban sa akin, ngunit ipinalalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Tayo po ay pumikit, taas po natin ang ating mga kamay. Mapagpalang Diyos Ama sa langit, Ikaw po ang aming pinaglilingkuran. Muli, O God, ako po ay dumudulog sa iyong trono ng biyaya na iyong pong kasihan ng aking mga labi. Gamitin niyo, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang puso ng iyong mga anak na uunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Buksan niyo ang aming puso't isipan, aming sinasaway ang espiritu ng pagkagulo ng pag-iisip, espiritu ng hindi pagkaunawa. In the mighty name of Jesus, akin pong hinihiling na buksan mo ang pagkaunawa ng iyong mga anak na aming maintindihan ang iyong banal na kasulatan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang aming tatanggapin sa oras nito sa pangalan ni Jesus na ako'y magsabing Amen. At bago pa umupo, kamayan mo ang limang kapatiran at sabihin mo, I'm glad you are here. I'm glad you are here, sis. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, makakaupo na po tayo mga kapatid. Praise God. Pag-pray po natin na magkaroon tayo ng mga technical na gagawa ng ating mga sound system. Praise God. At yung TV natin na bago, thank you po sa mga nag-sponsor. At hindi pa natin siya nagamit ngayon dahil hindi natin ma-operate. Salamat din po sa nag-donate ng mga cables. Yan, hindi na ako babangit ng mga pangalan. At siyempre sa ating mga microphone, medyo dumami ang mic kaya medyo nag-feedback. Pero thank you sa mga nag-donate. Meron na tayong 6 microphones. At sino pa ba? Yan, siyempre yung bumili nag-order ng sa online. Pasalamatan din natin kasi kung walang mag-order, hindi darating na natin mag-order. Mga kalodyo. Ha? Kalodyo. Nasabi ko na. Praise the Lord. So purihin ang ating Panginoon. Amen. At sa wala pong pagtatagal, mga kapatid, tayo po ay makikinig na. Sino po ang handang makinig ng salita ng Lord? Praise God. Dumadami ang mga magaganda ngayon. Praise God. At mga gwapo, siyempre.
So ang lahat ng magaganda sumigaw ng praise the Lord. Ang mga pogi magsabing hallelujah. So itaas natin mga lalaki ang bandera. Sumigaw tayo ng hallelujah. Hallelujah. Ang mga babae magaganda magsabing praise the Lord. Siyempre mas maraming babae. Lahat po ng anak ng Panginoon o nilalang ay magaganda. We are beautiful in His ways. Kahit ano ang ating itsura, payat ka man, mataba ka man, matangkad, maliit, pango, o matakas sa ilong, ay magaganda tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Praise God. So bigyan niyo po ako ng 30 minutes and 2 hours. Okay ba? Praise God. So bibilisan natin, pero ang sabi nga ng ang aking teacher sa Bible School, walang makakapag-replace sa Word of God. Kahit anumang bagay, kahit yung mga kantahan na yan, pero ang pinaka-importante ang Word of God. Sapagkat ang Word of God, yan po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Praise the Lord. At sa umagang o tanghali na palang kapatid ay bibigyan ko ng pamagat ang mensahe ng salita ng Panginoon na may topikong opposition can stop your real destination. Opposition cannot stop your real destination. Amen. Sa Tagalog, ang kontra o ang hadlang ay hindi makakapigil sa iyong tunay na destinasyon. Amen. Anumang bagay ang mga hadlang sa ating buhay, kung merong destinasyon na nakatalaga para sa atin, hindi po mahadlang ang mga opposition sa ating buhay. Meron po akong 4 na senaryo na aking pong isang illustration. Ang unang senaryo, meron pong 2 matandang mag-asawa. At yung mag-asawa na yun ay merong sinakyan na donkey at meron pong isang spectator o kumbaga kritiko na nagsabi siya, masamang tao pala sila sapagkat sinasakyan nila ang maliit na donkey, walang awa. Ang pangalawang senaryo, ito naman ay nakita nila yung mag-asawa at sumakay sila sa donkey habang ang babae ay hindi. At ang sabi ng kritiko, napaka-selfish naman ng matandang yan. Hindi pinapasakay ang kanyang asawang babae. Yung pangatlo, nakasakay ang asawang babae, ngunit ang matandang lalaki ay hindi. Ang sabi ng kritiko, stupid man. Bakit siya ay hindi sumasakay? At ang pang-apat, walang alam, hindi man nila naisip na sumakay sa donkey. Hinayaan lang nila yung donkey na naglalakad kasama ng 2 mag-asawa. At ang sabi niya, clueless men. Wala ba silang isip? Hindi ba sila pwedeng sumakay doon? This lesson, kapatid, this is the problem. We cannot please anybody. Kahit ano ang gawin natin, mga kapatid, meron at meron pa rin masasabi sa atin. Amen. Mabuti man o maganda ang iyong ginagawa, meron at meron pa rin nagkikritik sa atin. Kung may masaya para sa iyong pag-grow sa Lord, meron din namang hindi natutuwa sa iyong paglago. Kung merong galak na galak sa iyong ginagawa para sa ating Panginoon, merong diablo na galit sa pagsisikap mong makapaglingkod sa Kanya. Kahit na ano pong gawin natin, kapatid, meron pa rin nag-oppose sa atin. Pero dahil meron po tayong Panginoon sa ating puso, hindi po may stop ang ating pagsamba sa atin. Kanina nga, kapatid, ngayon ko lang na-experience yung maingay na sound system, merong mga nagpipidback. Pero sabi ko, Lord, mag-worship ako. Titingnan ko kung sino ang totoong nagpupuri sa iyo. Sapagkat hindi po tayo nakadepende, mga kapatid,
sa ating emotion. Nakadepende tayo kapatid sa ating puso sa pagsamba sa ating. Kaya ang lahat ng mga tunay na mananamba ay mayroon pong malakas na pagpalakpak sa Lord. Ito ang malagang pagsamba natin, meron po tayong response, meron po tayong pag-ibig sa Panginoon dahil tayo po'y galak na galak. Alam niyo ba yung pagpalakpak mga kapatid? Ito po ay nakakatulong sa ating health. Yes, amen. Dahil kapag ikaw ay pumapalakpak mga kapatid, yung ating mga nerves, yung ating pong mga, yung mga ugat-ugat mga kapatid ay nabubuhay. Yes. Kapag ikaw ay umaawit yung iyong mga, ang tawag doon sa molecules, yung mga dead cells mga kapatid, nabubuhay. Yes. Kaya nga yung mga umaawit dito mga kapatid, tingnan nyo, hindi tumatanda. Hindi sila tumatanda. Kahit na tanongin mo anong edad mo, sasabihin nila, 16 na ako, sister. Ganun ba? Akala ko, 59 lang. Ano pala? Pero kapatid, ang mga anak ng Diyos, hindi po tumatanda. Lagi po tayo masaya kapatid, kahit meron kang pagsubok, kahit meron kang mga problemang dala-dala, hindi halata. Kahit wala kang pera kapatid, butas ang iyong bulsa, hindi halata. Dahil, tingnan niyo mga kapatid, kapag ang tunay na Kristiyano, nagdadamit ng the best sa Lord. Ang tunay na mga Kristiyano mga kapatid, nagpe-present ng the best sa Panginoon. Kahit na ano pa ang kanyang kakayanan, pero ibinibigay niya ang the best sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Serving God is not like a bed of roses. Alam niyo ba, ang devil is known as adversary of God. Ang diablo, kapatid, is commonly associated with Satan. Satan who despised as a chief opponent of God and the temper of humanity. Ang diablo, kapatid, ay galit na galit sa mga Kristiyanong napapalapit sa Diyos. Kaya nga pagka dumarating yung time, kapatid, especially sa preaching, nagpapaypay na ang diablo dyan. Nagsisimula na siyang magpaypay at nagsasabi, maghilig ka na. Pumikit ka na. Dahil nariyan na ang mensahe namin. Matulog ka na. Ganyan ang ugali ng diablo, kapatid. Siya po ay nagpapaantok. Kaya kapag ikaw ay nagpadala sa antok, ikaw ay maantok at mapapatulog sa iyong upuan. Pero dahil ikaw ay sabik sa presensya ng Lord, hindi maantokin kapatid sapagkat sabik ka sa presensya niya. Amen. Ang lahat ng sabik sa presensya ng Lord, magsabi na, praise the Lord. Praise the Lord. But if we take a closer look and examine in the Bible, oppositions are God's another tools or ways to bring you to your destination. Alam niyo ba ang opposition, kapatid? Ito pala yung tools ng Panginoon o ways para mas lalo tayong makaparoon sa ating tunay na destinasyon. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? To reach your destination, we need to face the opposition. Huwag natin takbuhan, mga kapatid, o huwag natin ilagan ang mga opposition sa ating buhay sapagkat yan ang tools ng Panginoon para mas lalo kang mapunta doon sa iyong tunay na destinasyon. Meron pong mga sitwasyon na inaalaw ang Diyos para sa ating pong mga ikabubuti. Akala po natin minsan, Lord, bakit meron akong ganitong pagsubok? Ano ba ang nagawa kong pagkakamali sa iyo, Lord? Bakit puro problem? Bakit puro na lang pagsubok? Wala na ba akong pagpapala? Minsan, kapatid, inaalaw po ng Panginoon ang pagsubok sa ating buhay para masukat niya kung tunay tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.
Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisig-ibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang hinasa. Lahat ng mga bagay, kapatid, na nangyayari sa ating buhay, meron pong kalooban ng Lord. Minsan nakala natin, bakit yung aking friend noon, hindi ko na siya friend ngayon? Bakit yung friend ko sa Facebook, in-unfriend ako ngayon? Bakit yung aking kaibigan, kapag tinatawagan ko, ini-ignore lang ang aking tawag? Minsan, kapatid, merong sitwasyon na inaalaw ang Panginoon para magkaroon po tayo na maayos na ating pong relasyon sa ating Panginoon. Baka minsan, nakala natin, hindi tayo inaalaw ng Panginoon sa isang bagay. Yun ang akala natin. Ang gusto po ng Panginoon, yung atensyon mo ay sa Kanya lang. Ang gusto ng Panginoon ay hindi natin ibibigay ang ibang mga atensyon natin sa ibang bagay. Amen. Nung iba nga, kapatid, inuuna nila yung mga video eh. Sino ang mga mahilig mag-video dito? Tayo pong mga Pilipino ay talagang mahilig sa awitan. Amen. Tinawag po ang Philippines ng the land of music. Ang tawag po sa atin ay mga bansang mga awit. Kaya kapatid, napakapalad natin. Dito nga po sa bansa natin pong kinatatayuan, tayo po ay espesyal. Alam niyo ba yun, kapatid? Napag-usapan nga namin nila Sister Joanne na ang mga Pilipino madaling makahanap ng trabaho. Pero ang mga ibang lahi, mga kapatid, hindi sila nakakapasok ng trabaho. Ang iba, mga kapatid, nagtitinda sila sa mga bangketa. Ang iba naglilinis ng mga sasakyan, mga salamin. Pero tayo, mga kapatid, ang iba karamihan ngayon, di kotse na. Mga kapatid. Pero pagpapasok, tayo po ay mga kupela. Pero pagdating ng Sunday, hindi tayo mga mukhang kupela. Amen. Ang iba, nakakabata. Ang iba, ang gaganda ng damit. Ang gaganda ng mga ngiti. Hindi tayo mapapagkamalang mga nagtatrabaho o ang tawag doon, nangangamuhan. Cinderella. Tayo ay mga mukhang mga mayayaman sa harapan ng Panginoon. Amen. Sino namin wala? Mayayaman tayo, kapatid. Praise God. Tayo po ay mayaman dahil mayaman ang ating Panginoon. Lahat ng ating mga ginagawa dito sa lupa, kapatid, kapag inuuna natin ang Lord, nag-iipon ka na ng kayamanan na hindi nauubos. Sapagkat ang sabi ng Bible, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa sapagkat dito sa lupa, ang kayamanan na yan ay nasisira. Ngunit mag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit na hindi nasisira. Amen. Hindi naman po ibig sabihin, huwag kang magpayaman dito sa lupa. Hindi po masama ang maging mayaman. Ang masama, kapatid, maging mayaman ka, kakalimutan mo ang ating Panginoon. Pero kung ikaw ay mayaman, mas mabuti kung gagamitin mo ang iyong kayamanan sa kaharian ng ating Panginoon. Praise God. Napakaganda po ng ating pong team natin this year to be a soul winner. Akin pong pinagpe-pray, kapatid, na isang araw ating pong maunawaan sa ating mga puso na tayo po ay merong tasking na binigay ng Lord. Na ano po ang ating tasking? Magdala ng kaluluwa. Magdala ng mga bisita, kapatid, sapagkat ang sabi ng Biblia, go and make disciples all nations. Matthew 28:19. Tayo po ay humayo, kapatid, at gawing disipulo o gawing mga alagad sila, kapatid, at turuan natin sila, kapatid, ng salita ng ating Panginoon. Sino po ang magtuturo, kapatid? Walang iba kundi tayo po mga anak ng Diyos. Wala pong ibang mga kapatid na gagamitin ng Panginoon kundi yung kanya pong mga tinawag lang.
Many are called, but few are chosen. Marami po ang tinawag, pero kukunti lang po ang pinili. Napakapalad po natin, mga kapatid, dahil isa ka ngayon sa tinawag ng ating Panginoon. At huwag natin hayaan na hindi ka mapili ng Diyos pagdating ng rapture kasama tayong nasa isang dakot ng kanyang himala. Kung i-imagine ninyo, mga kapatid, ang Panginoon dumakot ng buhangin. At sa buhangin na yun, mga kapatid, maraming nalalaglag. At maaari ng iba sa atin ay nakasabit na lang doon sa huling, mga kapatid, na nagsusumikap, mga kapatid, na huwag ding mahulog. Napakapalad natin, mga kapatid, nasa palad tayo ng Panginoon. Na darating ang isang araw, mga kapatid, tayo ay lalagay na doon sa kanyang kaharian. Tayo po ay maging excited, mga kapatid, na darating ang araw na meron tayong destinasyon na ating pong patutunguhan kahit meron pong opposition sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang buhay po sa Bible, katulad po ni Joseph the Dreamer, marami po ang naging kanya pong pagsubok. Bago niya po ma-reach ang kanyang destination, dinaanan niya muna, mapatid, ang masilumuot na at mapapait na karanasan ng kanyang buhay. Opposition of his own brothers. Naranasan niya po maging ang kanyang mga kapatid. Dahil si Joseph, mga kapatid, ay, kung hindi ako nagkakamali, pang-11 siya sa 12 magkakapatid. Or Pang-11 pastor. kasi may bunso pa si Benjamin, di ba? So, mga kapatid, ang kanya pong panaginip, ang sabi niya sa kanyang mga matatandang kapatid, isang araw, luluhod kayo sa akin. Hindi po matanggap ng kanilang mga kapatid, kaya sila po ay nag-opus. Dahil ang panahon na yon, ang mga binabasbasan ng mga matatanda at ng ating Panginoon yung panganay lang. Siya po ang unang pinagpapala, pero meron pong panaginip si Joseph na nagsabi niya, meron akong panaginip ng mga kawayan na yumuyuko. At doon sa yumuyuko na yun, napapalibutan ako at sila ay yumuyuko sa akin. At ang kanyang interpretasyon ay ang kanyang mga kapatid at kanyang magulang ay yumuyuko. At sila po ay nagsimulang mag-oppose, mga kapatid, kinaputan nila si Joseph dahil sa kanyang panaginip. Pero kapatid, dahil meron pong vision kay Joseph na isang araw, luluhod sa kanya ang kanyang mga kapatid kasama ng kanyang magulang. Hindi po siya nagpatinag because opposition cannot stop your real destination. Minsan sa ating pong mga buhay, akala po natin, mga kapatid, kapag meron nang nag-oppose sa ating pananampalataya, akala natin, mga kapatid, hindi tayo nagtatagumpay. Akala natin, mga kapatid, kapag meron ng mga opposition, katulad po na nangyari sa ating first church, mga kapatid, na meron pong nagpe-persecute sa atin, pagamat napakaganda na ng ating first church, kumpleto na ang ating mga sound system, mga kapatid, napakaganda na ng ating mga gamit, pero ang job ng mga kapatid ay talaga siyang nag-oppose sa gawain ng kanyang mga anak. Pero mga kapatid, hindi po mai-stop, mga kapatid, ang ating real destination ng mga ka-opposition dahil meron po plano ang Panginoon sa atin. Tingnan nyo nga, mga kapatid, kahit bahay-bahay tayo noon, hindi pa rin kayo nawala. Lalo pa tayong dumadami, lalo pa tayong nag-iinit kayo, mga kapatid. Tingnan nyo, konti na lang yung mga bakanting upuan na yun. Darating ang time, mga kapatid, na lahat kayo nakatayo na, ang mga bisita na lang ang upo. Amen! Yan po yung ating vision, mga kapatid, at pinangahawakan ko yan, mga kapatid. Pero bago mangyari yan, kailangan maunawaan natin na meron kang tasking sa Panginoon. Meron kang trabaho na mag-aakay ng mga bisita na hindi pa nakakarinig ng salita ng ating Panginoon para magsama-sama tayo dito, mga kapatid, na sasamba, magpupuri sa ating Diyos na buhay. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ganun nga ang nangyari na inggit ang mga kapatid ni Joseph. At ang sabi nga nila, mga kapatid, sa Genesis
Genesis 37 verse 20, hali kayo ngayon, siya'y ating patayin. Sa inggit kapatid, nagkakasala ang mga tao hanggang sa pagpatay. Mga kapatid, ito po ay nangyari din kay Cain at Abel. Na siya po ay nainggit sa kanyang kapatid at pinatay niya ang kanyang kapatid dahil ang alay ni Abel ang tinanggap ng ating Panginoon. Ganon din po kay Joseph, kapatid. Sila po ay nainggit at dumating sa kanilang puso. Patayin na lang natin si Joseph para hindi mangyari ang panaginip niya, naluluhuran natin siya. Gumawa po silang ng paraan, kapatid. Itinapon nila sa isang balon, kapatid. At ang sasabihin nila sa kanilang Ama, sinakmal si Joseph ng mabangis na hayop at siya po ay hindi na namin nailigtas. Ngunit ang sabi ng ibang mga kapatid niya, may dumadaang mga taga-Ismaelita o mga taga-ibang bayan, kapatid, at sila po yung bumibili ng mga alila at mga alipin. At ang sabi ng isang kapatid nila, bakit hindi na lang natin ipagbili si Joseph upang hindi madungisan ng ating mga kamay ng kanyang dugo? At sila po ay nag-agree, kapatid, na ipinagbili, kapatid, si Joseph sa Ismaelita. Alam niyo ba kung bakit may dungang Ismaelites, kapatid? Dahil mayroon pong purpose ang Panginoon na siya po ay ililigtas doon po sa balon at bingit ng kamatayan. Ay mayroon pong plano ang Panginoon kay Joseph na dadalhin siya, kapatid, doon sa lugar na Ehipto. At nang siya po ay nadala na ng mga Ismaelites sa Egypt, kapatid, binenta naman ng mga taga-Ismaelite si Joseph kay Potiphar. Si Potiphar, kapatid, ay isa po magandang kanyang posisyon sa gobyerno ng Egypt, kapatid. Meron po siyang posisyon, kumbaga, dito sa panahon natin ay gobernador. Thank you, Sister Julia, ang aking may bahay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nang siya po ay dinala ng mga Ismaelites, kapatid, kay Potiphar, siya po ay ibinenta kay Potiphar. At ginawang alipin, kapatid, si Joseph. At ang sabi ng Bible, lahat ng nahawakan ni Joseph ay pinagpapala ng Panginoon. Lahat ng kanyang gagawin, maging ang pagko-construction, kapatid, ang galing niya sa mga computation. Nagtataka si Parao, bakit matalino si Joseph? Dahil si Joseph, kapatid, ay meron pong plano ang Panginoon sa kanyang buhay. Na naka-ready na, kapatid, ang kanyang destination. Kahit na mayroong mga opposition, hindi po ito makakapag-stop sa kanyang destination. Minsan, kapatid, sinusubok ng panahon ang ating mga paglilingkod. Minsan tayo po'y nanglalamig din. Amen. Hindi naman po palaging mainit si brother, mainit si sister. Minsan, darating po ang panlalamig. Pero ang panlalamig, kapatid, ay matatapos din yan kapag tayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Lord. Sapagkat, kapatid, pag-iyak sa magdamag, ang sabi nga ng Biblia ay magtatagal. Ngunit pagdating ng umaga, galak ay darating. Meron kang pagsubok, kapatid, na iyong nararanasan, pero pagdating ng umaga o pagdating ng kinabukasan, galak na ang ipapalit sa iyong mga luha. Amen. Hindi palagi, kapatid, na lungkot lang ang iyong buhay. Meron pong galak na naka-reserve para sa iyong buhay. Amen. Hindi po laging sinasabi ng Diablo, malungkot ka habang buhay. Akala ng Diablo, wala tayong Panginoon. Meron tayong Panginoon na nakaabang sa atin na ibibigay niya ng kagalakan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Opposition can stop your real destination. Kaya mga kapatid, nung si Joseph ay pinagpala ng Panginoon, hindi pa rin natinag o hindi pa rin tumigil ang Diablo sa pag-uupos sa kanya. Alam niyo ba na mayroong asawa si Potiphar na kung ating i-imagine ay napakagandang babae. Napakaganda ng kanyang mga pananamit.
napaka-sexy kung ating pong babanggitin sa salitang maganda. At si Joseph ay napaka-matipuno, mga kapatid. At nakaisip, mga kapatid, ang diablo na ilagay sa puso sa asawa ni Potiphar na akitin si Joseph. At ang sabi ng asawa ni Potiphar, pupuntahan ko si Joseph sa kwarto niya. At ang sasabihin ko, Joseph! Matutulog ka na ba? I am here. Dinidisplay ang asawa ni Potiphar ang kanyang sarili at kanyang sinusubukang akitin si Joseph. Ngunit alam niyo ba ang ginawa ni Joseph, mga kapatid? Siya po imbis na papunta doon sa napakagandang nangaakit, siya po ay papunta pa atras. At ang sabi niya, layuan mo ako. Napakabuti ng aking Panginoon. Kasi ang Panginoon niya, kapatid, ay si Potiphar sa panahon ngayon na walang ginawang masama sa akin. Hindi kita gagawan din ng masama. Ngunit dahil ang diablo naglagay sa puso ng asawa ni Potiphar, lalong nasaktan ng babae at ang sinabi niya, pinalabas niya, sumigaw siya sa mga, kung may gwardya, tulungan mo ako ay nirape ni Joseph. Dahil sa kanyang pride, mga kapatid, pinalabas niyang nirape at siya ay lumabas at nagsumbong sa kanyang asawa. Potiphar, yung pinili mong alipin, ako ay pinagsamantalahan. Opposition, mga kapatid, dahil meron pong destinasyon na para kay Joseph, mga kapatid, na balang araw, siya po ay titingalain at luluhuran ng kanyang mga kapatid. At nang dumating ang asawa ng babae na si Potiphar, siya po ay nagalit. At ang sabi niya, bakit mo nagawa sa akin yan? Binigyan kita ng magandang buhay, dinamitan kita. At sa madaling salita, mga kapatid, si Joseph ay ipinabilanggo na walang kasalanan. Naranasan ko rin, mga kapatid, na mabilanggo. Sino po ang nabilanggo dito, mga kapatid? Nabilanggo ako na wala ring kasalanan. Dahil wala po akong papel dito sa Greece, dito pa sa Greece. Nahuli ako ng pulis, mga kapatid, at ang hinahanap sa akin ng papel. At ang sabi ko, na-expired na po ang aking permit. At ako po ay kinulong ng isang buwan, 45 days, mga kapatid. Ako po ay nananalangin, Lord, ayaw kong umuwi sa Pilipinas nang wala akong nararating sa buhay. Dinis ko po yung 45 days, mga kapatid, habang ako po ay nagpipray, Lord, hindi ako uwi ng Pilipinas. Palabasin mo ako dito kahit na anong papel. Ako po ay lalabas dito. By faith, Lord, meron kang gagawin sa aking buhay. Habang ako po ay naghihintay, meron po akong mga sinasyaran din doon, mga kapatid. Hindi ako marunong mag-Greek. Nagdo-drawing na lang ako, mga kapatid, dahil marunong po tayo mag-drawing. Naglalagay ako ng Acts 2:38, nakalagay diyan. Kayo magsisi. Dahil hindi nila naintindihan ng English, meron mga lumuluhod doon. Dinrawing ko, mga kapatid. At merong pagbabautismo, mga kapatid, sa pagtanggap sa Panginoon. At ako po ay nakapaghikayat din doon, mga kapatid, ng 3. Nadala ko po sa ating pong international church, mga kapatid, doon po sa Crossroads. Amen. Dahil meron pong plano ng Panginoon sa aking buhay din. Ako po ay nakalabas sa madaling salita at nabigyan po ako ng 2 years na permit, mga kapatid, nung araw na yun, yung political asylum ba yun. Habang ako po ay nag-aayos, mga kapatid, ng papel, inantay ko ng inantay ang kalooban ng Lord. Meron pala siyang plano sa buhay ko. At ako po ay nagkaroon, mga kapatid, ng kainitan sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa dumating, mga kapatid, umuwi po ako ng Pilipinas at ang sabi ko sa aking pastor, Pastor, gusto ko pong magsimula ng fellowship. Nag-start kami ng Bible study, mga kapatid. In 6 months, dumami tayo, mga kapatid. At ang sabi ko, Pastor, uwi ako dyan, i-bless nyo kami para magkaroon ako ng license to preach. I-bless po kami, mga kapatid, sa kapurihan sa Panginoon. After 1 year, tayo po na-acknowledge, meron po tayong license ng pagpapastor, mga kapatid. Ganon din po kay Joseph, mga kapatid. Kahit na anong tinag na ginagawa ng diablo sa kanya, hindi po siya natitinag.
Ikinulong po siya kapatid, pero meron din siyang ginagawa doon sa loob ng kulungan. Meron siya mga kasama ng bilanggo, kapatid, na nananaginip at kanya pong ine-interpret ang panaginip na yun. At isang araw nakalabas yung kasama niya sa bilangguan na doon po nagtatrabaho kay Parao. At nang sabi ng kanyang kasamang na bilanggo, dahil nanaginip po si Parao, mga kapatid, ang sabi niya, meron akong panaginip na hindi ko maintindihan at hindi ko maipaliwanag. At kung sino ang magpapaliwanag na ito, ay siya ay aking pagtitiwalaan. At ang sabi ng nakalaya sa bilangguan, mga kapatid, meron akong naaalala na kasama ko sa bilangguan na siya po ay nakakapagpaliwanag ng mga panaginip. At ang sabi ng Parao, dalian mo, tawagin mo siya sapagkat ako'y balisang-balisa. At ang sabi niya, pumunta ka dito. At pumunta si Joseph. At ang sabi ni Joseph, Panginoon, ano po ang iyong panaginip? At ang sabi ni Parao, may 7 bakang magagandang anyo at matatandang laman. Ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat. At ang 7 bakang magaganda, anyo at matataba ay nilamon ng mga bakang pangit at anyong payat. At nanaginip ulit ng ikalawang panaginip si Parao at ang sabi niya kay Joseph, may 7 uhay na mapipintog at mabubuti na may isang lamang tangkay. Ano ba yung tangkay? Parang sungay. May 7 uhay na payat at tinuyo ng hangin silangan na nagsitubong kasunod niyaon. Nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mapipintong at malulusog. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon. Ang sabi ni Joseph. At ang 7 uhay na mabubuti ay 7 taon. Ang panaginip ay iisa. Ang 7 bakang payat, Panginoon o Parao, ito po yung 7 taong taggutom. Ito po yung 7 taon na maghihirap ang bansang Ehipto at ang buong bansang ito. At dahil napaliwanag ni Joseph, kapatid, na-impress si Parao. At ang sabi ni Parao, dahil ikaw ay nakakapanaginip ng ganyan, gagawin kitang isang tagapamahala dito sa buong Ehipto. At nangyari na, kapatid, ang panaginip ni Joseph at nagsisimula na, kapatid, siya'y nag-impok ng mga pagkain sa loob ng 7 kasaganahan. At siya po'y nag-imbak sa trigo ng mga bigas, kapatid, at mga pagkain upang pagdating ng 7 years, kapatid, o pagtapos ng 7 years na kasaganahan, darating na po yung 7 taon at gutom. At nangyari, kapatid, dumarating na ang 7 taong tagutom, nagugutom na rin ang mga kapatid at magulang ni Joseph doon po sa Israel. At sila po'y nagpasyang bumili, kapatid, sa bansang Ehipto ng mga pagkain. At nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid. At alam niya sa puso niya, ito yung kanyang mga kapatid, at siya po ay parang naluluha. Itinatago niya yung kanyang damdamin dahil meron pong pinapreserve ang Panginoon kay Joseph na isang araw luluhuran siya ng kanyang mga kapatid. At sa madaling salita, kapatid, sila po ay, si Joseph ay nagpakilala sa kanyang pong mga kapatid. Mga kapatid ko, ako ang iyong kapatid na itinapon niyo doon sa balon. Ako ang iyong kapatid na pinagtangkaan niyong patayin, pero hindi ako nagagalit sa inyo. Dahil merong planong Panginoon sa akin na dadalhin ako dito sa Egypt upang maging isang tagapangulo, upang ililigtas din kayo sa tiyak na kamatayan. At sila po ay nag-iyakan, kapatid, at nagsisi sila, patawarin mo kami, Joseph, sa aming nagawa. Huwag kayong humingi ng tawad sa akin dahil plano ng Panginoon, mangyayari ito sa aking buhay. Ganon din po sa ating mga buhay, mga kapatid. Minsan, may mga plano ng Panginoon na akala natin nagagalit na ang Diyos sa atin. Minsan akala natin, mga kapatid, bakit wala akong blessing, bakit wala ang mga prayer ko, mga Panginoon, hindi nasasagot. Pero meron palang purpose ang Lord
na darating ang time na ikaw ay itataas niya sa darating na panahon. Palakpakan natin ang Lord na kapatid. Before we reach destination, we need to pass every disappointment. Kailangan malampasan mo ang mga disappointment, mga rejection sa iyong buhay, maging ang criticism, kapatid, yung mga pag-criticize sa iyo, o ang iyong pananalita ay pabulol-bulol ka lang, ang iyong tono ay parang sintonado, ang iyong pagtuturo ay hindi maganda. Yan ay criticism, kapatid, na kailangan nating malalampasan. Yung mga doubts at adversity, maging ang pagdidisiplina sa ating kapatid, kailangan malampasan natin ito. Sa ating pong pagtatapos, kapatid, hallelujah, tayo po itatayo. Opposition can't stop your real destination, and invite mga backupers dito, kapatid, na 2 o 3. Hindi po tayo, kapatid, may stop sa mga opposition sapagkat merong binibigay ang Panginoon sa ating buhay na real destination. At ang ating pong destination, kapatid, ay doon po sa langit, kapatid, na kung saan wala na pong paghihirap, wala na pong kamatayan. Hallelujah, praise the Lord. Tayo pong lahat ay lalapit sa presensya ng Panginoon. Kung meron kang persecution o meron nag-oppose sa iyong buhay, hindi po yan nagtatapos sa atin. Meron pong kagalakan, kapatid, na ibibigay ang Panginoon sa ating buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay, kapatid, habang tayo po ay lumalapit sa presensya ng Panginoon.